So, kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin Peach, and we're back with another video. So, meron tayong isang laptop dito, pagmamayari ng isang church, and they have so many important files mga kaibigan. Pero itong laptop, may problema, no? Hindi siya nagbo-boot. Corrupted na daw yung OS niya, and hindi nila nailagay sa isang partition. Kaya hindi daw nila tinuloy na pina-format kasi wala daw option, sabi ng technician, kundi burahin lahat. So sa atin, ang gagawin natin is hard drive style. Lalabas natin yung hard drive dito. Basta't ang meron kayo is hard drive enclosure and isang laptop kung saan natin i-open later on yung mga files mula sa hard drive ng laptop na ito. Okay. So ito, mga kaibigan, naka NVMe SSD, no? So ang gagawin natin to recover this one, mga kaibigan, is gagamit tayo ng ibang enclosure. Ito kasi pang 2.5 hard drive. Meron tayong pang recover dito. Kaya ng ano natin, ng tools natin dito pang NGFF, pang MSATA, no? Diyos ko po, mukhang wala ata akong ano. Yan. So recover MSATA. Tignan natin kung kaya. Tanggalin lang muna natin yung kanana. On-board din ang RAM nito. Ito yun. So try natin i-read sa ating laptop. Ito yun. So lagyan lang natin ng tape. Dito rin natin sasalpak. Adapter lang ito mga kaibigan. Link will be in the description below. Dito rin natin siya sasalpak. Or else mag-order pa tayo. Enclosure. Pero kapag ka hard drive naman mga kaibigan, ito, kailangan lang natin siyang i-direct, i-plug in na agad. Pero ito kasi kailangan natin gumamit ng adapter. So saksak ko lang dito. Sana marid. Nagkakalangan ako dito. Yun. Sana. Check natin. Wala. Pwede. Try natin yung isa. Meron pa akong isa dito. Sana pwede. Hindi pa ata marid. Okay.
So, hindi gumagana yung mga adapters natin. Hindi natin nina-expect na ito ay naka NVMe, SSD mga kaibigan. Hindi gumagana yung mga readers natin dito, mga adapters natin. So, try natin itong installan ng bagong OS. Tingnan natin kung naka-single partition lang siya. Matik parang naka-single partition to. Para meron tayong option doon na hindi natin kailangang burahin lahat ng mga files. Okay. So, salpak natin ulit, babalik. Then, try natin mag-format ng OS. Try natin maglagay ng OS. Try natin maglagay ng OS. Ito, flash drive natin. Ang UEFI ito, syempre, matik. Windows 10. Escape. Keyboard din yan, keyboard problem kasi ito. Okay. Disconnect muna natin yung keyboard. Disconnect muna natin yung kanyang keyboard. Kasi yan ang nagpapatulog yan. Kasi defective din daw yung keyboard nito eh. Sorry, natin na yung technician na check. No. So pag ganitong bagay, huwag nyo kakalimutan disconnect yung battery. So tanggalin lang muna yung kanyang CMOS kasi kailangan natin i-disconnect yung yung keyboard. Keyboard na kasi ang problema rin nito. Tanggalin natin yung CMOS battery, disconnect natin, then plug in natin yung charger. Tignan natin kung kaya niyang mag-direct on. No. Inorderan na rin natin 'tong keyboard. Hindi na kaya. So balik natin, hopefully yun. Yan na. Direct on na siya. Hopefully hindi naman nag-crash siguro yung OS nito mga kaibigan, no? Windows 11 to. So hintayin natin na mag-load up siya. Ganito buhay ng technician, no? Sari-saring problemang na-encounter. Hopefully kayanin. And hopefully wala rin password to kasi kanina pa sana nag-appear yung password eh. Nasabi lang din kasi yan ng sekretary ng simbahan. Sekretary ata si ma'am, di ko alam sure. Pero sabi niya parang nakalimutan daw ata yung password kasi pinersonalize ng bata. Yun! Okay. So wala siyang password. Nagkataon lang talaga na hindi ma-open ni Father kasi nga nagloloko yung kanyang keyboard. Okay? Ganon din kasi sa mga Lenovo mga kaibigan eh. Diba? Epic na naman to. Walang editan na video itong gagawin natin. So gumamit mo tayo ng external keyboard. Direct on yan sa mga Lenovo, yun ang kagandahan, no? Ganoon lang kasimple, i-recover na natin to. Gagamitin na natin syempre yung ating hard drive, no? Hindi natin nagamit yan. So lalagay na lang natin dito yung ating hard drive, then i-backup natin yung mga files nila Father. Then after that, nag-order na rin tayo ng keyboard, papalitan natin ng bagong keyboard to. And i-format na rin natin. Ilalagay natin Windows 10 kasi lang to mga kaibigan eh. Hindi naman siya ganoon kataas ang specs, and Windows 11 is mabigat yan. Okay? So yun lang ang request ni Father, backup ang files. Hopefully gladly na open pa natin, no? Kasi noon hindi na talaga mag-open, ganoon na lang talaga tut sa mga Lenovo. Dalawa lang yan, RAM or pwede sa keyboard, no? Yan. Nagandahan, direct on din siya. Tinanggal lang natin disconnect lang natin ng CMOS and yung kanyang battery, plug-in charger, mag-open na siya agad. Ito na, yung ating hard drive, no? Pang-backup sa mga files sa Father para full clean natin later on. Magda-downgrade tayo to Windows 10. Yan.
So progress, na-copy na natin lahat ng mga files and okay na to for downgrading, no? Okay na siya mga kaibigan. So ganun talaga sa buhay technician, no? Samot-saring problema ang pwede natin ma-encounter. Naka-backup na yan syempre yung mga files nila father sa simbahan. Desktop, documents, marami pang iba na kung ano yung laman nito ngayon. So, yun lang mga kaibigan. Buhay technician tayo. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.